Kamusta po? Muli mga katambay, nagbabalik po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan, kinukomentuhan po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, itong talagang sobra daw ayon po sa batas. Lalo po pagka dating Pangulong Duterte, magaling na abogado, magaling na piskal, at magaling na presidente, at ganun din po kay Vice President na hindi na sang-ayon sa batas na sobrang panggigipit at harassment at paggamit ng sobra-sobrang puwersa ng kapulisan ng ating bansa. Ito po, mukhang nakakarma po at nakarma, mga katambay, at hindi po kinatigan ng korte yung ginagawa pong panggigipit at sobrang paggamit po ng kapulisan para po dito sa KOJ o itong Kingdom of Jesus Christ, mga katambay, sa pamumuno po ni Pastor Kibuloy. Ito po, nagsalita na po ang Davao Regional Trial Court Branch 15, mga katambay, regional ng Branch 15 ng Davao. Ito po, pakinggan po natin ang balita po sa teleradyo, serbisyo. At dito po, mukhang malilintikan po ang dalawang opisyal, lalo po ang PNP Chief, General Marbil, at ang isang direktor o general dito po sa Davao na si General Torre, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. Mga kaserbisyo, ipinatigil ng Davao Regional Trial Court Branch 15 sa Philippine National Police ang mga operasyon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound. Sa desisyon, pinaalis din ng korte ang mga barikada ng pulisya sa mga entry point. Ayon sa korte, lumabag ang paghihigpit ng pulisya sa religious at academic rights. Kanina, nagsasagawa na umano ng drilling o pagbubutas ng hani ng pulisya sa cathedral ng KOJC compounds sa patuloy na paghahanap sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan nyo po mga tambay, lumabag po saan? Sa religion rights. Lumabag po sila kasi una-una separate po ang religion sa state, di ba? May sariling ang religion ay meron po yang rights sa government. Kaya lang ang hindi lang po maganda rito sa nagbalita mga katambay. Nakita niyo po nagbalita yung commentator. Ano sabi? Pugante, wanted na pugante si Apostol Kibuloy. Yung po ba ang tamang termino na tawag sa hindi pa nakukulong at hindi pa nahatulan at hindi pa nalilitis ang kanyang kaso? Pero pugante na agad, di po ba? Ang salitang pugante, galing ka sa kulungan, pumuga ka, tumakas ka, di ba? Tinakasan mo yung sintensya sa'yo sa kulungan. Di ba? Pero itong inano ko lang, parang mali yung terms ng salita nung commentator sa radyo. Dito po sa broadcasting po, dito po sa teleradyo serbisyo. Di po ba? Nakakaano lang po, nakakalungkot lang po na ito pong isa, si Pastor Kibuloy, hindi naman po ako panatiko ni Kibuloy. Kaya lang yung pagdating po sa batas, kasi mismong korte na ng Davao Regional Trial Court, Branch 15, na talagang labag sa batas, ang pinagagawa po ng PNP, sa pangunguna po ng PNP Chief, si General Marbil, at dito po sa sinasabing nasa Davao, na appointee po ng PNP Chief na si General Torre, ang talagang nagpupusige at talagang nilagyan nila ng napakaraming puwersa ng kapulisan na 2,000 po yata o mahigit pa kung hindi nagkakamali si Kamanong. Pero ngayon, nakita niyo po, nagsalita ang korte, pinatigil po lahat dahil labag sa batas ang ginagawa nila. Ngayon, ang sinasabi ni Kamanong, ano na kaya ang mangyayari rito sa mga kapit-apitagan nating mga general? Dahil mismo, nung interviewin po ang kanilang sekretary na mas mataas sa kanila, sekretary po ng ng DILG, si Secretary Abalos. Ano po sabi ng Secretary Abalos? Naguhugas kamay na, di ba? Ayaw niya na ma-involve. Ayaw niya na ma-involve dito sa ginagawa po na pangaharas sa religious ito pong Kingdom of Jesus Christ. Ayaw nang madamay. Hindi raw nila alam yan. Hindi nila alam ang ginagawa ng PNP at ng General Torre sa Davao. Sabi ng Secretary Abalos. At hindi alam ng Malacanang. Kasi mga abogado po yan eh. I think
si Secretary Abalos sa isang abogado. Alam niya na magkakaproblema po at lalabag sa batas yung ginagawa po ng PNP. Kaya po, yan, nakita niyo po. Kaya iniiwas na po yung ulo, unang-una yung ulo, dahil sa tingin ni Kamanong, tatakbo po yata itong senador, ang Secretary Abalos. Kaya kailangan hindi masira ang kanyang reputasyon dahil mahirap po kasi isa kang abogado pero lumalabag ka sa batas. Ngayon, sige nga, sabihin po ngayon ng mga kritiko ng Davao, lalo ni Pastor Kibuloy, ano po masasabi ng mga kritiko niyan? Mismong korte na nagsabi na labag sa batas at hindi sang-ayon ng batas doon sa ginagawa nila na puwersahan at napakaraming puwersa ng kapulisan ang inilagay nila ron sa kingdom po ng Kingdom of Jesus Christ. Di po ba? Kaya ito po, sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, malilintikan po ito. Ito po mga general, lalo po pag napalitan ng administrasyon at hindi na ang Pangulong Marcos ang presidente, kawawa po ito. Napakarami pong nilabag na batas po itong dalawang general sa pangunguna po ng PNP chief. Ang pinakamasaklap pa nito mga tambay. Huwag naman sana, baka ito mawalan pa ng pension. Matanggalan ng pension ito pag ito po yung mga nagretiro. Dahil patong-patong po ang kaso nito. Kakaharapin pag ito po'y wala na sa pwesto at wala na sa power yung kanyang secretary, DILG secretary, at wala na rin sa pwesto yung kanyang commander-in-chief na si Pangulong Marcos Jr. Kawawa po ito. Kawawa. Talagang sila ang magsasakripisyo dun po sa mga sinasabing commander-in-chief na presidente ng Pilipinas kasi hindi naman po gagalaw ito ng ganitong puwersa karami kung wala po ito galing sa taas. Dahil ang kanilang commander-in-chief, komento ni Kamanong, ay ang presidente ng Pilipinas. Kaya, ang presidente ng Pilipinas, alam yan dahil siya ang commander-in-chief at alam din yan ng secretary ng DILG. Dahil yung DILG, ang head nila yan sa local government at hawak din nila ang kapulisan. Di po ba? Kaya ginagawa lang bobo at tanga ang mga Pilipino na iniiwas ang ulo at pinagtatanggol at pinagtatakpan ng isang DILG secretary ang Pangulo na walang alam ang palasyo sa ginagawa nitong dalawang general, lalo na ang PNP chief, General Marbil. Nakakalungkot lang mga katambay. Sa sobra mong sinasabing pagsisipsip at gusto mo sundin lahat ng inuutos sa'yo ng Commander-in-Chief, ikaw naman ang maharap pag wala na sila sa posisyon. Ikaw mismo, pati yung sinasabi mo na dapat mapakinabangan mo sa mga susunod na panahon kung ikaw ay magre-retiro, mawawala po lahat. Kung mapapatunayan po sa korte na patong-patong ang ginawa nitong dalawang general. Patong-patong na kaso. Dahil sa tingin ni Kamanong, pati ang Kingdom of Jesus Christ ay magsasampa po ito ng patong-patong na kaso dito po sa general, sa dalawang general. Kaya hindi natin malaman, baka naman di umano. O kaya meron po itong malaking pondo. Kaya po malalakas ang loob ng mga general. Hindi kaya meron nagpopondo. Baka naman yung nagpopondo talagang big time o kaya hindi kaya green money. Baka naman dollars ang binabayad di umano sa mga general na ito. Kahit batas ay lalabagin. Basta lang ma-implement nila yung gusto nilang gawin na hindi naman naaayon sa batas. Hindi kaya, nagtatanong lang si Kamanong, komento ni Kamanong, wala kayang malaking involved na pera o kaya dolyares? Kaya lahat na lang ng puwersa ng kapulisan ay dinala mo na sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Di ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Nakakalungkot lang. Yung karir mo na matagal mo pinag-ingatan, pinag-aral ka ng taong bayan. Mga pinag-aral po ito ng taong bayan, ng taxpayer. Ito po mga general na ito po'y gastos ng taxpayer. Nakapag-aral po ito, sinusuportahan po ito ng pera ng bayan, pati po kinakain nila at yung mga sweldo nila.
Puro galing po sa taong bayan, taxpayer. Lahat yung mga kinakain nila, sweldo nila, hindi po galing kay President Marcos at hindi rin po galing kay DILG Secretary ang mga pera na ginagastos at sinusweldo at kinakain ng mga general. Di ba? Pati mismo ang presidente, pinalalamon po yan. Pinalalamon ng taong bayan. Lahat po ng pera na pumapasok sa presidente, galing po sa Pilipino, sa taxpayer. Yung sobra-sobra nilang lamon, gala, party, di umano. At yung sobra-sobra nilang kain sa SONA na 20 million daw ang ginastos sa pagkain. Puro pera po ng bayan yun, yung nilalamon nila. At yung kinakain din po ng Secretary Abalos sa kanya opisina, naka-aircon, binabayaran po ng publiko yon, yung aircon, yung kuryente. Ganon din ang Malacanang. Puro palamunin po sila lahat, palamunin. Real talk po mga tambay. Lahat po na nagtatrabaho sa gobyerno, puro palamunin. Palamunin ng taong bayan, ng taxpayer. Masakit lang po talaga. Masakit lang po pakinggan, pero yun po ang realidad. Yun po ang totoo, mga katambay. Palamunin po natin sila, lalo kung nagbabayad tayo ng tax. Pera po natin, yung kanilang ginagastos, pinag-aaral, at nilalamon. At pati yung biyahe nila, yung kanilang mga trip na isang damukal na biyahe, pera ng taong bayan yun, taxpayer. Pero ang sinasabi nga ni Kamanong, lahat sila halos palamunin. Yung nasa Senado, nasa Kamara, Gobernador, Congressman, Mayor, Kapitan, at yung mga bukal, mga kagawad, di ba? Mga barangay tanod, napapakain po ng taong bayan yan, napapalamon. Lahat, mga katambay. Kaya, nakakagulat lang po. Sa kabila ng sobrang pagsisipsip, di umano, ng mga general, na sinasabi nga ni Kamanong, baka merong green money pa nakasama. Kaya kahit labag sa batas ang kanilang pinagagawa, at nakita nyo naman po, naghuhukay na, nagdidrill na sa Kingdom of Jesus Christ compound, nalabag sa batas. Ano ginawa na korte? Pinatigil yung sobrang paghaharas ng kapulisan. Saka nakakita, first time in the Philippines, magse-serve ka lang ng warrant of arrest, bata-batalyon ang dadalin mo. Samantalang meron pong separate of power ang state at ang church, di ba? Pero nilabag po nila unang-una yung separate power ng church. Ito pong state, di ba? Kaya tingnan po natin sa mga susunod na panahon. Kasi dito nagsalita ng korte ng Davao Regional Trial Court, Branch 15, isa po itong huwes o judge. Sino po paniniwalaan ng taong bayan? Yung may kaalaman sa batas na mga huwes o judge o itong mga hindi naman nakapag-aral at hindi naman nila propesyon ang maging judge. Sila po yung magpapatupad lang ng batas. Ang mga kapulisan ay nagpapatupad ng batas, sumusunod sa batas. Pero sa nakita po natin ngayon, yung mismong dapat sumunod sa batas, siya pa mismo ang sinasabing lumabag sa batas. Itong mga kapulisan. Imbis na sumunod sa tama, prosesong batas, lumabag. Kaya, kawawa po. Tingnan na lang po natin at abangan natin sa masusunod na panahon kung gaano po karami ang ikakaso rito, patong-patong na kaso magmula po sa Kingdom of Jesus Christ. Nakakalungkot lang po. At nakakalungkot din, yung sinabi ng broadcaster, yung announcer, wanted, pugante, nagtatago sa batas. Dapat pugante. Di ba? Pugante, tumatakas. Nakakulong, kaya nga puga eh. Ito hindi pa nakakulong. Hindi pa nakahatulan. Pero kung tawagin mo na, pugante na. Hiyang-hiya naman tayo dito sa commentator na ito. Nakakahiya lang. Kung maririnig po ng ating mga kababayan at paniniwalaan po itong mga ganitong news, talagang sa news pa lang, alam mo na may bias na. Bias na siya magbalita. Ang tingin niya nakikibuloy ay isang pugante na. Kriminal na. Parang terorista na yata, mga katamay. Kayo po, ano po masasabi nyo dito po
sa nalalapit na problema nitong dalawang pulis na si General Torre at si PNP Chief General Marbil. Muli po mga katambay, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At maraming salamat din po mga katambay sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Ingatan nawa po mga katambay, sa muli. Paalam. Bye-bye.